Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Hello po. Magandang umaga po muli sa lahat ng mga sumusubaybay ng araw-araw na pagpapala. Nandito po muli si Brother Andrew upang magbigay po ng isang encouragement. Sabi nga po, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat o Diyos sa umaga pong ito, tanghali o gabi, Panginoon, na tunay nga po, Panginoon, na pag kami ay patuloy na tapat sa iyo, Panginoon, ang mga pagpapala o Diyos ay patuloy naman po na dadaloy sa aming buhay. Pagpalain mo po, Panginoon, ang bawat isa na walang sawang sumusubaybay sa aming programang araw-araw na pagpapala. Panginoon, maingat po naming binabalik ang mataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. So magandang umaga muli, tanghali o gabi, anumang oras na kayo po ay nanonood ng programang araw-araw na pagpapala. Tunay nga po na napakalaki po ang benefits na pag tayo po ay paggigising lamang po natin sa umaga, tayo po ay nagbubukas at mag-tune in sa programa pong ito. So ang ating pong pag-uusapan, mga kapatid, is about steadfast love. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Sabi po dito sa Lamentation chapter 3, verse 22 hanggang 23. Sabi po dito, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Sa verse 23, sabi po, they are new every morning, great is thy faithfulness. Sa Tagalog po, ang pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Ang awa mo ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa sa bawat umaga. Katapatan mo ay napakadakila. So yun po yung steadfast love ng Panginoon. Sabi dito, ng pag-ibig daw po ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Anong ibig sabihin ng hindi nagmamaliw? Ang ibig pong sabihin ng hindi nagmamaliw, ito po yung hindi nagbabago, hindi nangungupas, at ito ay laging sariwa sa bawat umaga. So nasubukan niyo na po ba na pagkagising niyo ng umaga, paano daw po natin mararamdaman yung pag-ibig ng Diyos na laging sariwa? Di po ba pag nakasanayan na po natin na paggising natin ng umaga, yung unang buka ng ating mata hahanapin na po natin kaagad yung Biblia po natin. Kasi po, minsan yun na po yung nakagisnan na araw-araw ng aking buhay. Kaya yung Biblia ko nandito lang sa tabi ko. Kaya pagkagising ko ng umaga, bago ako lumabas ng bahay, nagme-meditate na po ako yun. Kasi po, tuwing Monday, meron po akong Bible study sa Timberland. Kaya hindi po ako pwedeng pumunta sa Timberland na hindi pa ako preparado. Kaya one time nga po, sabi nga ng pag-ibig ng Panginoon, dito niya pinaparanas yung pag-ibig ng Diyos. Sabi niya, ang pag-ibig daw po ng Diyos ay hindi nagmamaliw, hindi nagbabago, hindi nangungupas, at ito ay laging sariwa sa bawat umaga. Amen po ba? Kaya paggising natin sa umaga, sariwa na yung pagmamahal. Sariwa na po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sabi nga, hindi siya nagmamaliw, hindi siya nagbabago, na kagaya po ng minsan sa atin, nagbabago minsan yung pag-ibig po natin. Mayroong minsan tinatawag nila na salawahan. Pero si Lord, hindi siya nagbabago sa atin. Kaya kahit gaano daw po kalaki yung ating pagkukulang, kahit gaano daw po tayo karumi sa harapan ng Panginoon, pag tayo po ay lalapit sa Panginoon, mararamdaman po natin yung kanyang pag-ibig na hindi siya nagbabago, hindi siya nagmamaliw. Kaya sabi pang pangalawa po, yun po yung una. Yun po yung unang pag-ibig ng Diyos. At ang pangalawa na pag-ibig ng Panginoon, ito po sabi niya, His mercies never come to an end. Ang awa daw po ng Diyos ay walang kapantay.
Amen po ba? So sabi nga po, ang ano bang ibig sabihin ng walang kapantay? Ito po yung sabi nga na ang pag-ibig ng Diyos ay never come to an end. Wala pong ending. Kahit anong oras, kahit anong panahon na tayo po ay lumapit sa Panginoon, ang kamay ng Diyos ay laging handa upang tayo po ay yakapin. Ang kamay ng Diyos ay laging nakaabang sa atin para ipadama niya yung ating pagmamahal. Sabi nga, ang awa niya ay walang kapantay. Ibig sabihin, ng walang kapantay, ito po yung hindi nagbabago, handang magpatawad, at pwede niya po tayong baguhin. Yun ang maganda sa anak ng Diyos. Na pag tayo po ay lumapit sa Panginoon, handang-handa niya po tayong patawarin at handang-handa din niya po tayong baguhin. Ano po ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Ano ba yung buhay natin noon nung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon? Di po ba? Siguro yung buhay natin nung hindi pa po tayo nakakilala sa Panginoon. Sabi nga nila, wardi-wardi. Di po ba? Sabi nga sa Ilocano, orinya tipapanam. Mayat lata. Kahit saan daw ko pupunta, okay lang. Sigo laki, sabi nga. Pero sabi nga po ng Panginoon, na pagda tayo ay pagod na, punong-puno na tayo, hindi na natin kaya. Sabi nga, lumapit lang tayo sa Panginoon, handa niya po tayong baguhin. Kagaya po sa nakalagay sa 2 Corinthians chapter 5, verse 17, nang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Amen po ba? Na dapat pag tayo po ay Kristiyano na, mayroong tayong pagkakaiba sa mga kasalamuha natin na hindi mananampalataya. Pwede tayong sumama po sa kanila, pwede tayong makijoin sa grupo nila. Kaya lang po, doon sa grupo nila, doon po makikita yung kung sino po yung anak ng Diyos doon. Na pwede tayong makisalamuha sa kanila, kaya lang, meron na po tayong limitasyon na hindi po natin pwedeng gawin yung kanilang ginagawa. Amen po ba? Kaya po, ikaw minsan nandoon sa kanilang lugar, kaya gawin kanilang buhay na patutuo sa bawat isa sa kanila. Kagaya nga po dati minsan, pag umuwi ako sa probinsya, di pa ba alam mo naman yung sa probinsya, pag may galing sa ibang lugar, akala mo napakayaman, di po ba? Bongga dito, bongga doon. Amen po ba? Pero pag tayo po ay anak ng Panginoon, so sabi nga, makikita daw po yung pagbabago kung ano daw po yung ginagawa po natin noon na hindi po kaaya-aya sa Panginoon. Sabi nga, tayo po ay binago na, nakagaya po sa nakalagay sa 2 Corinthians 5:17. Nang sino man na kay Kristo ay isa na pong bagong nilalang. Amen. At ang pangatlo po na nakalagay doon sa steadfast love ng Panginoon, ang pangatlo, ang pag-ibig daw po ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga. Nasubukan nyo na po ba, pag kayo po ay gumigising sa umaga, ano ang iyong mga ginagawa, mga kapatid? Dati, nung wala pa po kami sa Panginoon, paggising namin sa umaga, lalo pagka yung trabaho mo, hindi mo natapos bago ka matulog, di po ba? Nakikita yung stress sa mukha mo. Dry na dry yung balat mo. Amen. Pero sa ngayon, Kristiyano na po tayo, kahit mayroon tayong trabaho na hindi natapos nung kinahapunan, tapos gagawin mo kinabukasan, sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa sa bawat umaga. Yan, kaya tingnan mo yung magsalamin ka, malaki na ang pagkakaiba ngayon nung hindi ka po nakakilala sa Panginoon kaysa ngayon kahit medyo nadadagdagan yung number ng iyong edad, pero yung mukha mo naman parang mas bata noon, mas bata ngayon kaysa noon hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon. Tinitignan ko nga yung picture ko nung last 15 years, talaga naman na yung mukha ko parang malnourished. Sabi nga, parang walang makain. Pero tinitignan ko itong future na nakakilala ko sa Panginoon, ang laki po ng advantage. Amen po ba? Yan yung sinasabi ng Panginoon na
ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa tuwing umaga. Kaya po dapat ganun din po ang gagawin natin mga kapatid. Paggising na po natin sa umaga, bubuksan na po natin yung programang araw-araw na pagpapala. Dahil sa pamagitan ng programang ito, marami po tayong mapupulot at malulusog pa yung ating espiritu. Amen! Ano bang ibig sabihin daw po ng laging sariwa tuwing umaga? Ibig sabihin ng sariwa, ito po yung nagbibigay ng inspirasyon. Paggising mo sa umaga, kailangan meron ka na-inspired ka na kaagad dahil ramdam mo yung pag-ibig ng Diyos. Pagising mo ng umaga, malusog yung hininga, yung unang buga ng iyong hininga. Pagkagising mo sa umaga, yun yung hininga ng nananampalataya sa Diyos. Pag ikaw ay nagpuri sa Panginoon, praise the Lord, mga tipong ganon, tumatalsik yung kaaway. Amen po ba? Kaya ang sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos ay laging sariwa tuwing umaga. Ito ay nagbibigay ng inspirasyon. Ito ay nagbibigay ng katatagan ng ating pananampalataya. Ito ay nagbibigay ng ating kalakasan. At ito ay nagbibigay ng ating malawak na pangunawa sa Panginoon. Kapag dapat tayo na sa Panginoon na, pinapalawak ng Diyos yung ating kaalaman. Maging po yung ating pagkapasensyuso. Pinapalawak din ni Lord yan. Kung dati, konting kibot, galit ka na. Pero ngayon, hindi na. Amen. Binago na tayo ng Panginoon. Nung dati, ma-overtaken ka lang sa stoplight, galit ka na. Pero ngayon, binago na tayo ng Panginoon. Amen po ba? Nung dati, konting problema, stress ka na, hindi mo alam kung anong ang iyong gagawin. Noon yun, binago ka na ni Lord. Amen po ba? Nung dati, meron kang kunting problema lang, hindi mo na alam kung kanino ka lalapit. Pero ngayon, alam mo na. Amen. Dahil sabi ng Panginoon sa Philippians chapter 4 verse 6, sabi doon, anak, huwag kang mabalisa sa anumang bagay. Bagkus hilingin mo sa Panginoon ang lahat ng iyong maibigan sa sa pamagitan ng panalangin may pasasalamat. Kaya advantage po tayong mga anak ng Diyos. Amen. Maraming salamat mulit at bilang pagtatapos, paano daw po natin mararamdaman yung pag-ibig ng Diyos tuwing umaga, yung steadfast love ni Lord, paano daw po natin mararamdaman? Sabi nga, ang una, kailangan daw po marunong tayong magmahal. Kung minahal po tayo ni Lord, na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagmamaliw, kailangan ibalik din po natin doon kay Lord ang kanyang pagmamahal sa pamagitan po ng pagmamahal natin sa pamilya natin, sa kaibigan po natin, sa family, relatives, and friends. Kailangan daw po matuto din po natin silang mahalin kagaya ng pagmamahal natin sa Panginoon. Pangalawa, matuto daw po tayong magpatawad kagaya ng pagpapatawad sa atin ng Panginoon. At ang pangatlo, last but not the least, kailangan din po matuto daw po tayong maglingkod ng may katapatan. Amen. Dahil sabi nga po sa Colossians 3:23, anuman daw po ang ating gawin daw po natin ng buong katapatan na parang sa Panginoon tayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Okay, maraming salamat po mga kapatid sa iyong walang sawang panunood, pakikinig sa araw-araw na pagpapala. Ako po ay naniniwala na sa maikling mensaheng ito, mayroon po tayong natutunan yung steadfast love of God. Mahal po tayo ng Panginoon. So bago po tayo magsasara, tayo po muna lahat ay manalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat o Diyos na sa umaga pong ito, na habang kami po ay nakikinig, nanonood ng iyong mensahe sa pamagitan ng programang araw-araw na pagpapala, ay patuloy mo din po kaming tinuturuan kung paano po kaming magmahal na kagaya po ng pagmamahal mo po sa amin. Panginoon, amin din pong itinataas sa inyo kung mayroon man pong tahanan na hindi po nagkakaigian, Panginoon. Kung mayroon man pong pamilya, Panginoon, na hindi po nagkakaunawaan, we pray, Lord, na i-restore mo po ang kanilang tahanan. Maging po, Panginoon, ang kanilang financial system, Panginoon, sapagkat ikaw po ang may sabi, Panginoon, na pag kami ay patuloy na magtiwala sa iyo, kami, Panginoon, ay hindi magkukulang
Sapagkat pangako mo, Panginoon, sa Philippians 4:19, Panginoon, you are the great provider, Panginoon. Kayang-kaya mong i-supply ang lahat ng aming mga pangangailangan. At kung meron din po kaming nararamdaman na hindi maganda sa aming katawan, Panginoon, ikaw din po, O Diyos, ang nagpapagaling, Panginoon. Lord, iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, upang abutin ang bawat tahanan na nakikinig, nanonood ng iyong programang ito, Panginoon. At yung mayroon pong may karamdaman, Panginoon, sabi mo, Lord, ang iyong mga kamay ay hindi maikli upang iabot, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan. Lord, yung nangailangan ng kagalingan, O Diyos, we declare, O God, na pagalingin mo sila magmula ulo hanggang talampakan sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po.